Hello guys, welcome to my channel. Ang video natin ngayon ay kung paano mag-wiring ng 4-way switch. Narito ang gagawin natin. Naka-install na ito. Isang ilaw at iko-control ng tatlong switch. Isang 4-way switch dito at dalawang 3-way switch dito sa magkabilang dulo. Pag nag-wiring tayo ng 4-way switch, palagi yan may kasama na 3-way switch sa magkabilang dulo. So ang gagawin natin dito ay magwa-wiring na lang tayo. May supply na tayo dito. Nilagyan ko na rin ng wiring dito sa line side. Yung wire natin dyan, number 14 lang yan. Kasi demo lang naman ito. Itong supply natin, nakakonect lang ito doon sa main breaker ng bahay namin. Pero kung halimbawa magwa-wiring tayo in actual, halimbawa ito yung main circuit breaker natin, yung gagamitin natin dito na wire, number 6 or number 8. Depende sa load ng bahay natin. So ito, dahil demo lang natin ito, number 14 lang yung ginamit ko dito. Pati dito sa load side, number 14 lang din kasi ilaw ito. Yung standard wire sa ilaw, number 14. Tapos sa circuit breaker naman, 15 amperes. Itong circuit breaker natin, 15 amperes ito. So ang gagawin natin, isang ilaw at i-control in 3 location. Gagamit tayo ng 4-way switch at 3-way switch. So maglagay muna tayo dito ng wiring. Unahin natin dito sa load side, supply. So may supply na tayo. Yung supply natin dito sa demo, line to line connection. Ang dalawang linya parehas live. Itong line 1 natin, 110 volt ito. Itong line 2 naman, 110 volt rin. So silang dalawa to 20 volt. Pag wiring connection sa bahay, kadalasan yung ginagamit natin talaga 220 volt. Pag line to line connection, 110 volt. 110 volt ang line 1, 110 volt ang line 2. Kung halimbawa naman line to neutral connection, yung dalawang linya, 220 volt ang line, 0 volt naman ang neutral. So dito sa demo natin, line to line connection yung demo natin. Yung dalawang linya parehas live. So itong line 1 natin, mahaba ito, mapapansin nyo. Diretso yan dito mamaya. I-demo natin yan. So maglagay tayo dito ng wire para naman dito sa switch. Tapos para rin doon sa switch. So ayan, may wire na tayo dito para sa traveler. Dalawang wire din dito para rin sa traveler. Magdagdag pa tayo ng isang wire dito para sa return ng switch papunta dito sa ilaw. Pulang wire yung gagamitin natin para masundan ng maayos yung demo natin. Return ito ng switch. Diretso yan dito sa ilaw. So itong line 1 natin, diretso yan dito sa 3-way switch. Ipapasok natin yan dito.
So ayan, at kumpleto na yung wiring natin. Bago tayo mag-umpisa ng wiring, i-explain ko muna yung function ng 3-way switch at 4-way switch para maintindihan ng maayos yung demo natin. So ito yung switch natin, dalawa. Ang isa 3-way switch, ang isa 4-way switch. So i-demo muna natin una ang 3-way switch. So ito yung 3-way switch natin, ayan. May label yan dito, 0. Dito naman, 1. Dito, 3. Itong dalawang butas dito, ito yan. 0 dito ang label, magkasama lang yan, may continuity yan. Ito naman dito, sa magkabilang butas, ito yung 1, ito yung 3, traveler ito. Magkahiwalay ito sila. Itong dalawang butas dito na may label na 0, ito yung common. Ang isa dito, papunta dito, may continuity yan. Pag nagpindot tayo ng switch, yung continuity niyan, lilipat dito. Ito na ngayon yung may continuity, ito naman dito yung mawawala dito. Pag nag-switch ka uli, dito naman yung meron, dito naman yung wala. I-test natin sa tester. Buzzer lang yung gamitin natin. Test natin. Yan. I-test natin. Dito yung may label na 0. Magkasama lang itong dalawang butas. So i-test natin dito sa may label na 1. Ito naman may label na 3. So i-test natin. Wala. Dito sa kabila meron. Ayan. So i-switch natin. Ayan. So dito na ang may continuity, dito naman ang wala. So i-switch natin uli. Ayan, may continuity na dito, dito naman ang wala. Switch natin uli. Oh. Dito naman ang wala. I-switch natin. So ganun yung function ng 3-way switch. Itong magkasamang butas dito, ito yung may label na 0. Ito naman yung may label na 1, ito yung may label na 3. Traveler yan. Pag nag-switch on and off ka dito, yung continuity dito papunta dito, maglilipat-lipat lang yan. Dito o kaya dito sa kabila. So maglipat-lipat lang yan dito. Yung dalawang traveler, 1 and 3. Ito dito, permanente ito kasi common ito. May label na 0. Ito lang yung maglilipat-lipat. Yung may label na 1 at may label na 3, traveler yan. Ito namang 4-way switch, konti lang ang pagkakaiba nito sa 3-way switch. Ito yung may label na 1, ito yung may label na 2, 3, 4. Ang pagkakaiba nito sa 3-way switch, itong dalawa dito, magkahiwalay yan. Pati doon sa kabila, magkakahiwalay sila lahat. Itong 4 na butas, pareho ito, traveler. Traveler sa kabila, traveler naman doon. So halimbawa dito tayo magtusok. Ito. I-test natin dito sa kabila. Wala. Dito sa kabila, meron. Ayan. I-switch on natin. Yung may continuity dito, wala, nawala. Dito na lumipat. Ayan. I-switch natin uli. Nawala dyan. Dito na yung continuity. So pareho lang sa 3-way switch. Ang naiba lang, may kasama siya dito sa gilid. Walang continuity ito dito sa kanilang 4. So kung dito naman tayo mag-connect, parehas din ang function. Ayan. Pag pinindot natin, mawawala ito dito. Ayan, walang continuity na. Dito naman yung meron. So dito sa kabila, wala. So sa 4-way switch, ang pagkakaiba lang doon sa 3-way switch, may katabi siya na terminal. Hindi siya connected dito. Bali silang 4, may kanya-kanyang function yan. Itong dalawa traveler, itong dalawa traveler din. So mag-wiring na tayo. So galing dito sa supply natin, ito yung line 1, ito yung line 2. Dito tayo maglalagay ng switch sa line 1.
Pero pwede ito magkapalit. Pwede tayo dito maglagay ng switch sa line 2. Kasi parehas lang naman live yan. Pero sa demo natin, line 1 yung lalagyan natin ng switch. So itong line 1 natin, dumiretso yan dito sa unang switch. 3-way switch yung ilalagay natin dito. Ito yung 3-way switch natin. Dito natin yan ikukonek sa may label na 0, yung common. Kahit saan dyan. Kasi magkasama lang naman yan. So dito natin yan ikukonek yung line 1. Galing yan sa supply natin sa circuit breaker. Dito yan sa may label na 0, common. So ayan. Ang sunod natin ikukonek itong traveler. Dito natin yan ikukonek sa may label na 1 and 3. Ito yung traveler. So kahit saan dyan. Itong isa munang ikukonek natin dito sa may label na 1, traveler. Ang sunod, itong isa. Dito naman sa may label na 3. Traveler din. So ayan, nakakunik na yung unang 3-way switch natin. Yung itim na wire galing supply dito sa common, may label na 0. Tapos, dalawang traveler. Itong traveler natin, pwede ito magkabaliktad. So pagdating naman dito sa 4-way switch, traveler rin ito. Ito na ngayon yung 4-way switch natin. Yung dito sa kabila, may label na 2 and 4, traveler yan. Dito sa kabila, may label na 1 and 3, traveler din, papunta doon. So dito natin i-connect itong unang traveler na galing dito sa 3-way switch. So dito yan. Pwede yan magkapalit. Pero mas maganda kung maglalagay ka dito ng tagging. Kung saan dito yung may label na 1, yun din ang ikukunik mo dito sa traveler, yung may label na 1. Pero sa demo natin, hindi na tayo naglagay ng tagging. Pwede naman yan magkabaliktad, gagana pa rin yan. So ang sunod natin ikukunik, traveler na naman. Dito yan sa kabilang terminal ng 4-way switch. So dito natin yan ikukunik sa may label na 1 and 3. Ayan. Pwede rin ito magkabaliktad. Pati pagdating dito sa kabila. So dito yan. Ang hindi lang pwede magkabaliktad, kung ang itong traveler na papunta dito, ay ilalagay mo dito sa traveler na papunta dito. Tapos itong traveler naman dito, doon mo ikukunik. Hindi yan pwede. Kasi ang mangyayari niyan, itong dalawang traveler, dito yan pumunta. So hindi yan papangsyon ng maayos. Dapat dito lang yan sa traveler. Tapos dito naman sa kabila, yung papunta dito. Yung papunta doon, dito lang. So doon na tayo sa huling 3-way switch. So ito yung isa pa nating 3-way switch. Itong traveler na galing dito sa 4-way switch, dito natin yan ikukunik sa may label na 1 and 3. Ito yung traveler 1, 3. So dito natin yan ikukunik. So itong isang traveler, dito na yan sa 3. Ayan, nakakunik na yung traveler. So itong return naman, ito yung magiging return ng switch natin. Dito na yan sa common, yung may label na 0. Dito yan, kahit saan dyan kasi magkasama lang ang dalawang butas na yan. Ayan. Tapos yung traveler niya, pumunta yan dito. Ayan, dito na papunta sa valve. Ito yung papunta sa valve. Tapos ang isa, ito na ang line 2 natin. Ito yung line 1 natin na galing dito, umikot lang, pumasok sa switch. Paglabas dito, return ng switch na,
ito na yon papunta sa bulb. Tapos ang line 2 natin, ito papunta na rin yan sa bulb. Ito yung receptacle natin. Dahil yung demo natin line to line connection, itong line 1 na galing dito sa switch, dito natin yan ikukonek sa threaded part. Ito. Tapos itong line 2 naman, doon sa inner part. Bakit ganyan? Kasi kung halimbawa nagpapalit tayo ng bulb, kung minsan itong threaded part ng bulb mahawakan natin yan. So makukuryente tayo kung halimbawa yung line 2 ang ilalagay natin dito, direct dito sa breaker. Live yan. So makukuryente tayo. So mas maganda na yung ilalagay natin dito ay yung wire na nanggaling sa switch. Para pag naka-off ang switch, walang power ito dito. So pag nagpalit tayo ng bulb, kahit mahawakan pa ito, hindi tayo makukuryente. So itong line 1, dito natin yan i-connect sa threaded part. Dito yan. So itong line to, dito na yan. Sa inner part yan. So ayan, tapos na yung wiring natin. I-demo natin uli para mas lalong maintindihan. Galing circuit breaker, sa supply natin, yung line 1, dito yan, pumunta yan dito sa 3-way switch, dito sa unang switch. Dito yan pumasok sa may label na 0, common. Tapos, paglabas dito, traveler, yung may label na 1 and 3. Tapos, pumasok yan dito sa 4-way switch, dito rin sa traveler. May label dito na 2 and 4. Dito banda sa switch. Traveler yan. Tapos paglabas dito, traveler din. May label na 1 and 3. Pumunta yan dito naman sa traveler ng 3-way switch. Dito sa may label na 1 and 3. Pwede yan magkabaliktad. Pati dito. Pero dito lang banda kagaya nung na-explain ko kanina. Tapos paglabas dito, ito na yung common, yung may label na 0. Return na ito ng switch dito. Papunta yan dito sa bulb. Ayan o. Ayan. Dito sa threaded part. Yung sinabi ko kanina. Tapos ang line to, ayan, direct lang yan dito sa bulb. Sa inner part. So takpan natin ito. Tapos i-test natin. So lagyan natin ng bulb. Hindi na natin lalagyan ng cover dito kasi demo lang naman ito. I-test na natin. So i-on natin ang circuit breaker. I-on natin dito sa unang switch. I-off natin dito sa 4-way switch. I-on natin dito sa isang 3-way switch. Ayan. Isang ilaw in 3 location gamit ang 4-way switch at dalawang 3-way switch. So dito natin i-off. I-on natin dito. Dito natin i-off. I-on natin dito. I-off rin natin dito. I-on natin dito. I-off rin natin dito. Dito naman natin i-on. Dito rin natin i-off. So, functional yung gawa natin. Ganun lang kung paano mag-wiring
ng isang ilaw at i-control ng 3-way switch at 4-way switch. So hanggang dito na lang yung video natin. Sana po ay may natutunan kayo dito. Salamat sa pakikinig at panonood.